Noon ang aming hinihin ng aming mga inawit, Panginoon, patuloy mo kaming pagka-refine, Panginoon, ng aming mga puso, Ama. Patuloy niyo itong maging pure, Panginoon, sa harapan mo, Ama. Upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Ama, na lalapit sa inyo, Panginoon, ng may puso, Panginoon, na malinis sa umagang ito, sa tanghaling ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, Ama, sa kabila ng aming mga kasalanan sa harapan mo, sa kabila, Lord God, ng aming mga broken promises sa harapan mo, Panginoon. Mga pangako namin ng Panginoon na sinabi namin matagal na panahon na, Panginoon, dahil bilang tao, Ama, kami po ay patuloy po na nanghihina, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay maraming mga bagay na nangyari sa aming buhay, Ama, na hindi namin naunawaan, Panginoon. Tunay, Lord, na kung wala ang Holy Spirit, kami, Lord God, ay lost, Panginoon. Kami, Lord God, ay vain, Panginoon. Kami ay mga patay, Panginoon. Patay ang aming kaluluwa, patay ang aming spirit, Panginoon. Kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, Lord God, ay vain, Panginoon. Kaya sa umaga ito, Panginoon, ay nais namin muli, Panginoon, na ibigay mo ang inyong Holy Spirit, Panginoon. Siya ang magbigay ng salita ngayong tanghaling ito, Panginoon. Siya ang maglinis sa aming mga puso, Panginoon. Ang inyong banal na dugo, Panginoon, siya mag-cover sa aming, Panginoon. Ngayong tanghali, Lord God, Ama, nalalaman mo ang aming mga worries, Panginoon. Nalalaman mo, Lord God, ang aming mga hidden sins, Panginoon. Nalalaman mo, Lord God, ang aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, anuman ang aming burdens, Lord God, ikaw ang magbigay ng rest sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbigay, Lord God, ng discernment sa amin, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng aming pangailangan, Ama. Ikaw ang siyang mag-healing sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng healing sa aming physical na katawan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, ang aming soul, Panginoon. Nawa, Lord God, ay patuloy mo, Lord God, na gisingin, Panginoon, kung kami man po ay nanlulupay-pay, Ama. Bigyan mo po kami ng faith, Panginoon, na bagamat ang faith na ito, Lord God, ay alam namin, Lord God, ito ay by process, Panginoon. Ito ay nare-refine mo, Panginoon. Ito ay dinadagdagan mo, Panginoon. Kaya ngayong tanghali, Lord God, patuloy ka namin nilalapitan, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, na nais na maging karapat-dapat kami palagi sa harapan mo, Panginoon. Maging kung kami man ay nasa labas, Panginoon, alam namin, Lord God, na ang lahat ng aming ginagawa ay para sa kadakilaan mo, Ama. Lahat ng aming pagsamba, Panginoon, ay ito ay upang dakilain ka, Panginoon. Dahil kami, Lord God, ay mga sinners, Panginoon. Kami rin, Lord God, ay mga tao, Lord God, na nangailangan pa rin, Panginoon, ng inyong mercies, Panginoon, ng inyong biyaya, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw ay patient, Panginoon, sa amin. Ikaw ay understanding sa amin. Kaya sa panahon, Ama, na kami po ay nanlulupay-pay, alam namin, Lord God, na nandiyan ka upang kami ay patuloy na bigyan ng time, Panginoon, upang muling lumapit sa inyo, Panginoon, upang muling magpuri sa inyo, upang muli, Panginoon, makapakinig ka namin, Panginoon. Kaya sa tanghaling ito, Ama, nais namin na muli, Panginoon, kami ay palakasin mo, Panginoon, in faith, Panginoon. Kami, Lord God, ay lagi mong gabayan. Kami po ay lagi mong protectionan, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ang binabato ng kaaway sa amin ng mga problema, Panginoon, mga burdens, Lord God. Alam namin, Lord God, na even, Lord God, sa panahon na hindi namin nakita ang plano mo sa aming buhay, Lord God. Alam namin, Lord God, na kami ay victorious na, Panginoon. Dahil sinabi mo sa inyong salita, Panginoon, sa Romans, Panginoon, na kami ay more than victorious, Panginoon. Dahil natapos mo na ang lahat ng bagay, Panginoon. Na-conquer mo na, Panginoon, ang aming sins, Panginoon. Na-conquer mo na ang aming pains, Panginoon. Na-conquer mo na, Ama, ang lahat ng aming mga sakit, Panginoon. Walang bagay, Lord God, even death, Panginoon. Sa physical and sa spiritual, Panginoon, ay na-conquer mo na, Panginoon. Alam namin, Lord God, Jesus, na meron kang plano sa aming mga buhay. Baganap, Panginoon, ang purpose mo sa aming, Panginoon, for your kingdom, Panginoon. At bigyan mo po kami lagi, Ama, ng isang obedient and pure na heart, Panginoon, dahil wala kang ibang nananais sa amin, kundi maging repentant kami, Panginoon. Kami po ay magkaroon ng faith, Panginoon, that can move mountains, Panginoon. Kami po, Lord God, ay maging katulad ng puso ni King David nang siya ay magkasala sa inyo. Kami, Lord God, ay maging pure, Panginoon. Wala kang ibang nananais sa tao, Panginoon. Hindi ang pera, Panginoon, hindi, Panginoon, ang aming talino, Panginoon, hindi ang aming talents, Panginoon. Wala kang ibang tinitingnan, Ama, kundi ang
puso ng tao, Panginoon, dahil higit ka, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Nalalaman mo na ang lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, nilalapit sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. Maging ang mga buhay din ng mga mahal namin sa buhay, Ama, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, na nasa sins pa, nasa darkness pa, Panginoon. Sila rin, Panginoon, na inyong buhayin, Panginoon. Ang inyong Holy Spirit lang ang siyang, Ama, makapagbago sa kanila. I-convict mo sila sa kanilang mga sins, Panginoon, dahil wala kang ibang ninanais sa tao, Ama, kundi ang bumalik sa inyo, Panginoon. Kami ay magpakumbaba, Panginoon. Kami po ay aminin namin ang mga sins namin sa inyo, Panginoon. At kami ay magpalinis sa inyo. Kami po ay patuloy na lumakad, Panginoon, sa path na nais mo, Panginoon. Sa narrow road na ito, Panginoon. Marami, Panginoon, dumadaan, Ama, sa mga road, Panginoon, na naglilid, Panginoon, sa kamatayan, naglilid, Panginoon, sa kasalanan, naglilid sa sakit, Panginoon. Nais lamang mo kami, Panginoon, na sa narrow road na ito, Panginoon, sa path ng righteousness, Panginoon, ng holiness, Panginoon. Panginoon, nawa, Lord God, lagi mo kami ingatan, Panginoon, lagi mo kami protectionan sa panahon, Panginoon, na ito na madilim, Panginoon. Maging din, Ama, ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon, nawa ang bawat tao ay gisingin mo, Panginoon. I-shake mo, Panginoon, Lord God. I-shake mo ang aming faith, Panginoon. Sinishake mo na, Panginoon, ang mga bawat lugar ngayon sa bansang ito, Panginoon. Na, Lord God, alam namin na meron kang great plan, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Na, Panginoon, ang pagtawag mo sa bansang ito, Lord God, alam namin, Lord God, na ito ay isang privilege, Panginoon, dahil bagamat kami, Panginoon, ay hindi namin, Panginoon, ito ninais, ito lamang, Lord God, ay ito lamang, Lord God, ay inyong plano, Panginoon. Lord, kami po, even kami ay mga makasalanan, Panginoon. Kami, Lord God, ay tinawag mo upang kami ay mabago, Panginoon. Makita namin yung grace, Panginoon, na even, Lord God, na hindi kami karapat-dapat na matawag mo, Panginoon. Even, Lord God, kami na mga taong ordinaryo lamang, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, for your kingdom, Panginoon, for your purpose, Ama. Kaya, Panginoon, sa tanghaling ito, Lord God, wala kaming ibang tinataas, wala kaming ibang nilalapitan, Ama. Dinudulog namin, Lord God, ang aming mga personal prayers din sa inyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang pangailangan ng aming sambahan, Panginoon, pangailangan ng bawat kapatid, Ama. Ang lahat, Lord God, ng pinanghinaan, Lord God, ng mga kapatid din namin, Lord. Patuloy niyo silang tawagin, Lord. Patuloy silang lumapit sa inyo, Lord God. Panginoon, bigay niyo po yung flame sa kanilang puso, Lord, na muli silang bumalik, Panginoon, dito. Sila ay magpakumbaba, Panginoon, dahil, Lord God, even kami, hindi namin sila pwedeng i-judge, Panginoon. Kami, ikaw lamang ang nakakaalam ng puso, Panginoon, ng tao, Ama. Kaya sa tanghaling ito, Lord, we thank you, Panginoon, sa inyong goodness, Lord. Salamat sa inyong katapatan, Lord. Salamat, Lord, sa inyong provision, Panginoon. At salamat, Lord, sa buhay na ito, na patuloy niyo kaming iniingatan, patuloy niyo kaming sinusustain, Ama. Patuloy niyo, Lord God, pinapakita inyong goodness, Panginoon. At ang inyong katapatan sa aming mga buhay, Lord God. Nawa, bilang kagandahang loob niyo sa amin, Lord God. Kami din, Lord God, ay patuloy na mag-serve sa inyo. Patuloy kami maging tapat. Patuloy namin, Lord God, laging i-recommit and i-surrender aming buhay sa inyo, Panginoon. Ito po, Ama, ang aming mga dalangin, Lord God. Ito pa ang mga dinudulog sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Purihin ng Diyos sa tanghaling ito. At binabati natin si Karish sa kanyang birthday today. Si Karish. Ayan. So, thankful tayo na nandito yung ating apo. No? At mga apo. Pati si Bunso nandito din. Yung isa hinahanap ko hindi na raw sumasama. Dalaga na eh. Ayan, so mga kapatid, no, patuloy natin ipag-pray ang lahat ng kapatid natin may karamdaman dahil napakahalaga po ng prayer sa panahon na to, no? Ang pananalangin po sa Diyos. So mga kapatid, muli ay tumayo tayong lahat sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Colossus chapter 1, verse 16. Ang sabi po rito, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa kalangitan at sa kalupaan, mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Let us pray. Father,
bless this word. Nawa, Ama, makita namin ang katanyagan, ang karangalan, at ang kaluwalhatian ng inyong anak sa tanghaling ito. Nakasalalay po sa pagbibigay namin ng karangalan at pagsamba at paglilingkod. Dakilang Ama, ang inyong gagawin po sa mga huling araw na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Mga kapatid, no, mahal ba natin ang Panginoong Jesucristo? So, di ba tinanong, naalala nyo ng bago umakyat ang Panginoon sa langit, tinanong ng Panginoon si Pedro, di ba, mahal mo ba ako? Well, basahin natin yung Juan, mayroon tayong mababasa, no? Sa huling kabanata ng Juan, pansinin nyo po ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro. So, basahin natin yung John 21, at ano ang sabi ng verse 21. Wait lang po. Okay, John 21, I'm sorry po, no? Doon pala banda yung verse. Okay, John 21, at basahin natin yung 15. Ano pong sabi rito? Kaya't ng mga kapag pawiing gutom sila, ibig sabihin kumain sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, ano pong sabi niya? Tinanong niya. Ano pong sabi niya? Do you love me? No? Iniibig mo ba ako? Simon, Pedro, anak ni Juan, nang higit kaysa sa mga ito. Anong sabi ni Pedro? Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Pero mga kapatid, no, inulit ang Panginoon yung tanong niya. Amen po ba? So sinabi niya uli sa ikalawang pagkakataon, no, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Second time yan. Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Anong sagot ni Pedro? Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Yung una, ang sabi ng Panginoon, pakanin mo, no? At yung ikalawa naman ay alagaan mo. Pero hindi nagtapos. Amen po ba? For the third time, tinanong ng Panginoon si Pedro. So, iniibig mo baga ako? So, sabi rito ng Bible, si Pedro ay nalumbay. Sa kanya'y sinabi, makatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, ano sabi ni Pedro? Nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Ang ganda, no? Sabi niya rito, thou knows all things. Iniibig kita, sinabi ni Jesus, inulit niya uli, no? Feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. So, dito mga kapatid, no, hindi insidente na 3 times tinanong ng Panginoong Hesukristo si Pedro, no? Kasi si Pedro ang mamumuno pag-alis ng Panginoon, no? Sa church, sa Israel, no? So, kung titingnan niyo po, yung tanong na yon, tanong din yun sa atin ng Panginoon. Amen po ba, no? Sino ba yung iniibig natin ng higit kaysa sa lahat, no? Kasi may commandment sa atin, di ba? May commandment sa Israel, ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. So, yung ano na yon, mga kapatid, no? Yung Diyos na hindi natin nakikita, iniibig natin yun eh. Amen po ba ron? Pero this time, si Pedro nakita niya ang isa sa mga anyo ng Diyos, no? Ang anak ng Diyos, nang nasa lupa siya, no? Kaya tinanong ng Panginoon si Pedro. Yung tanong na yun, mga kapatid, ay connected sa kung paano ba natin binibigyang halaga ang Panginoong Hesukristo. Amen ba, mga kapatid, no? Ang Bible po nagtuturo, no, na Jesus is everything. Ang Panginoong Hesukristo ang lahat sa atin. Wala pong iba. Si Apostol Pablo, sinabi niya, no, na baka maliit lang ang pagtingin natin kay Kristo. Mga kapatid, sabi ni Pablo, wag gano'n, no? Sino bang Panginoong Hesukristo, no? Sino ba siya? Kaya nga, yung tanong kanina, di ba? Iniibig mo ba ako? Kasi sabi ng Bible sa atin, ang ating Panginoon, He knows all things. Tama ba? Sabi ni Pedro, no, alam mo ang lahat ng bagay. Alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin?
Alam ba niya yung pinagdadaanan natin? Amen. So mga kapatid, no, tama yung sinabi ni Pedro eh, alam mo ang lahat ng bagay. You know all things. No? Kaya Panginoon, ikaw ang iniibig ko. No? So, yung salitang you know all things, ang ibig lang sabihin noon, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya ordinaryong tao. Amen po ba, no? Colossus chapter 1, basahin uli natin to. Sabi rito sa verse 15. Sino ba ang Panginoong Jesucristo, no? So, tingnan niyo po ang sabi. Colossus 1:15, ang sabi, He is the image of the invisible God. Ang Panginoong Jesucristo po, ang sabi, siya ang, ano po, larawan ng Diyos na hindi nakikita. So kung titingnan nyo, mga kapatid, no, naalala nyo po ba no, na di ba ang tao nilalang sa wangis ng Diyos? Pero nang magkasala ang tao, hindi na tayo nakawangis sa Diyos, no? Nakawangis tayo sa kasalanan. Eh ang Diyos, mga kapatid, no, ang Diyos, wala naman siyang sin eh. Kasi banal siya, no? Kaya yung ating pagiging image of God, hindi na yung original, no? Nawala na yon. Kumbaga po, sabi ang tao, kung iiwan natin bilang tao, ang sabi, galing sa alabok, babalik sa alabok, no? Pero originally ang tao ay we came from God. Tama ho ba? Nawala na yon, no? Kaya nga, kung titingnan nyo po, sabi ng Bible, may sinabi sa mga ngaral eh, ang tao walang pinagkaiba sa hayop. No? Nagpapaka-Diyos tayo, pero ang sabi ng Ecclesiastes, wala kayong pagkakaiba sa hayop. No? Yung pagiging hayop ng hayop, parang tao din yan. Tingnan nyo po, no? Tingnan nyo po yung negativity ng Ecclesiastes. Basahin natin yung sinabi rito ni Solomon. No? Sabi rito, mga kapatid, tingnan natin. Okay. Basahin natin yung yung Ecclesiastes 3, Mangangaral 3:19. Anong sabi rito? Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng tao, nangyayari din sa mga hayop. Tama ho ba? Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. Kung paano namamatay ang hayop, gayon din namamatay ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. At anong sabi? Ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Napaka-negative ng verse na to, no? So, mga kapatid, kung titingnan nyo po, Mangangaral 3:19, 3:19, makikita nyo dito, no, na sabi rito, wala namang pagkakaiba, no? Pagdating sa ano ang hayop at ano ang tao, no? As if talagang sabi rito, kung ano ang nangyari sa mga hayop, ganun din ang tao. So, nawala na yung karangalan ng tao nang ang tao ay nasa kasalanan. Tama ho ba? Para na lang tayong hayop. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, kailangang ulitin ang creation. Amen po ba? Kailangan maulit yung paglalang. Kaya nga, sa Bible, kung titingnan nyo, no, umulit talaga ang Diyos. No? Why, mga kapatid, no? Yung unang Adan, nagkasala yon. Tama ba? So, kailangan, mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, kailangang lumalang ang Diyos ng panibagong Adan. No? This time, sabi nga po, gagamitin natin yung word, no? Kasi nilalang eh. Ang kakaiba rito, yung ikalawang Adan, ay dalawang aspeto. No? Uncreated at created. Mga kapatid, no? Kakaiba, no? Kasi, bakit? Kasi, kung ang ikalawang Adan ay Diyos, hindi siya pwedeng i-create. Tama ko ba? Pero kung ang ikalawang Adan ay kailangan nating makita, di ba? Kailangan ng anyo. Lahat ng anyo may simula. Tama ho ba? Mga kapatid, no? Di ba, no? So, para makita natin yung anyo, may simula yon, may starting point. So, mga kapatid, puntahan natin, no, yung Hebrews chapter 1. Anong sabi dito? Tingnan nyo to. Hebrews chapter 1, okay, may sinabi rito, no? May sinabi rito sa Hebrews 1 tungkol sa Panginoong Jesucristo. So, Hebrews 1 verse 1, ang sabi rito, nung una ang Diyos nagsasalita ng una sa ating mga magulang. Ano ang kasangkapan ng Diyos? Sino ang kasangkapan niya para i-reveal ang kanyang sarili sa sangkatauhan? Unang-una dyan, si Adan, no? Ikalawa, si Enoch. Mga magulang yan. Ikatlo, sila Noah. And then, yung mga patriarka, mga kapatid, no? Yung mga magulang ng Israel, tulad ni, sino yung father of faith? Abraham, Isaac, and Jacob, no? So,
Sabi ng Bible, nung una, dyan nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan nila. Sila yung mga prophets. Sa iba't ibang panahon yan at sa iba't ibang pamamaraan. Sila yung mga prophets. Si Abraham, tinawag na propeta. Gano'n din si Israel, no? And then, mga kapatid, sa mga huling araw, ano sabi ng verse 2? Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. So, mga kapatid, ibig sabihin, ang last days nagsimula nang ang Panginoong Hesukristo ay dumating sa mundo. Amen po ba? Doon nag-start ang sinasabi ng Bible no, na last days. So, mga kapatid, no, tandaan natin ha, nang dumating ang anak ng Diyos sa mundo, yun ang simula ng huling araw. Kasi kailangan lalangin ng Diyos uli, no? Lalangin uli ng Diyos ang bagong mundo at ang bagong mundo at ang bagong langit. So kailangan yung lumang mundo dumating na yung sinasabing huling event niya, yung huling panahon niya. So mga kapatid, no, pansinin niyo po kailangan mag-aral tayo dito. Tandaan niyo po ito, no, ang panahon ng tao'y nahati sa dalawa. Tama ho ba? BC at AD. Mga kapatid, tingnan nyo po kahit sa secular books, tingnan nyo ang mga historians, no? Pag gumagamit sila ng petsa, before Christ at Anno Domini. Bakit hinati ang timeline ng history sa dalawang aspeto? Napakalaki ng pagtingin ng mga historians kay Jesus Christ. Siya ang tila humati sa lumang mundo at sa bagong mundo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Nakikinig po ba? No? Si Kristo, hindi biro ito, no? Hindi lang siya kinikilala ng Christian world. Mga kapatid, no? Kinikilala siya ng mga Buddhist. Nakikinig? Kinikilala siya ng mga nasa Islam. Si Jesus, kinikilala ng mga religion sa mundo. At ng mga ateista, no? At mga scientists. Hinati nila ang kasaysayan natin sa dalawang history, AD, BC. So kung titingnan nyo, mga kapatid, no, matindi si Jesus. Amen po ba, no? Kasi sabi, no, ang mundo bago si Kristo at ang mundo pagkatapos niya. Kaya siya ang sentro natin. Amen po ba? He is the center of everything. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa buhay natin siya ang sentro. Mga kapatid, no, hindi religion ang sentro, no? Tama ba? Hindi religious event, kundi yung messianic event. Kaya sabi rito, sa mga huling araw, nagsasalita siya sa atin. Kaya sabi rito, sa pamamagitan nino. Kanino ang Diyos nangungusap? Sa pamamagitan nino? Ng kanyang anak na, ano pong sabi ng Bible? Appointed. Tama ho ba? May iba pa bang inappoint? Isa lang sirang inappoint, no? Sabi ng Bible, appointed, heir of all things. Si Jesus yan. Walang pastor na pwedeng mag-claim. Sino ka man, mayaman ka man, may jet ka man, hindi mo pwedeng sabihin na, ako'y appointed son. Isa lang yung appointed son, no? Isa lang. Sabi appointed, heir of all things. Walang pastor na pwedeng umagaw niyan. Walang propeta na sikat na pwedeng umagaw. Kaya ako nalulungkot, no? Maraming mga religion ngayon, nakasentro sila sa isang pastor na kilala, isang propetang sikat. Nakikinig po ba? May mga sekta pa ito, mga kapatid, no? Tingnan nyo nagtatayo ng mga sekta. Sir, eto, wag sanang masasaktan, ano? Nakasentro pa sa isang apostol. Nakikinig, di ba? So, mga kapatid, no? Alam nyo po, kung may mataas na apostol, sino po? Si Jesus. Sino po yung pinakamataas din na pastor? Sino po yung pinakamataas na prophet? Jesus. Mga kapatid, Jesus is everything. Amen po ba? Walang pwedeng pumalit sa Kanya. Di ba mga kapatid, no? Kaya nga po, marami ngayon cult. Tama ho ba? Tingnan nyo to, Hindi lang ito sa mga sulpot na relihiyon, Marami rin mga lumang religion. Yung mga matagal na. No? Mga kapatid, no, na nawalan sila ng respect kay Jesus Christ. Why? Hinaluan nila ang teaching ni Jesus Christ ng humanism, makatao. Tama ho ba? Which is, ang sabi sa atin, kung gusto natin makilala si Jesus, balikan natin yung teaching niya. Sino ba siya? Sabi ng Bible sa atin, siya ang nagsasalita sa mga huling araw. Itinalaga siya ng Ama, tagapagmana ng lahat. Sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay ginawa. So, originally si Jesus, siya ang dahilan kung bakit may create ang Diyos. Amen ba mga kapatid, no?
Ang purpose ng lahat ng bagay dahil ang anak ng Diyos ay lilitaw sa mundo. Kaya po, alam niyo po kung ang purpose, bakit siya lumalang ng tao? Alam niyo po ba kung bakit tayo nilalang ng Diyos? Dahil din kay Jesus. Kasi mga kapatid, alam ng Diyos, mafo-fall ang tao sa kasalanan. Tama ba? So pag na-fall ang tao, ano ang gagawin ng Diyos? Ipapadala niya ang Savior. So mga kapatid, ang purpose ng creation, para ang Diyos, isugo niya ang kanyang anak. So mga kapatid, ang sabi ng Bible, itong anak na ito, the heir of all things. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. At ang sabi, sa kanya, nilalang ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po yung verse 3. Ang ganda. Sabi rito, sino si Jesus? Siyang sinag ng... Ano daw ang kaluwalhatian ng Diyos? Sino po yung sinag? Sino po? Si Jesus. Ang sabi rito, at tingnan niyo po yung word, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. So dito, sinentro na talaga ng writer ng Hebrews, no? Si Jesus ang the express image of His person. Hindi tayo. Tama mo, no? Hindi na tayo yan, ano? Ang anak ng Diyos yan. Pero, isinama tayo because we believe. No? Part tayo ni Jesus. Amen ba mga kapatid, no? So sabi rito, itong Jesus na ito, siya ang umaalalay. Tama ho ba? Upholding all things. Sino na po ba may hawak ng lahat ng bagay ngayon? Siya na po. Sabi rito, siya ang umaalalay sa lahat ng mga bagay at dahil we exist dahil sa Kanya. So mga kapatid, sino bang dapat pahalagahan? Yung ating religion or morality o si Jesus Christ? Jesus mga kapatid, no? Siya ang sentro ng lahat ng bagay. Kaya po tingnan nyo to. Dito tayo muna magtatapos. So alam nyo, may isang Christian na vlogger, si Jay Hilterbrand. Gusto ko po siyang i-quote, no? Siguro kilala to ng mga nagigets nyo to, no? Maganda tong sinabi niya kasi yung essence ng kanyang pagkakasabi ay tumpak ito sa doktrina ng Christ alone doctrine, no? Yung solus Christus, no? Yung sinabi ni Martin Luther na ang faith natin ay nakasentro kay Kristo. Solus Christus, si Kristo lamang. So, ito sabi niya rito, Satan is not opposed to God morals. Di ba, no? Tama ba? He's opposed to Jesus Christ. So mga kapatid, no, sabi nga po, si Satanas, hindi siya kumukontra sa pagiging moral ng tao. Ang lupit, no? Sabi niya rito, he doesn't care if you volunteer at the food bank, if you recycle your trash, tumulong ka sa isang babaeng matanda na tumawid. Sabi rito, kung ikaw ay generous sa community, ang ayaw ng dyablo ay if you will bow down to Jesus Christ. Lupit, no? Ito yung deception ng dyablo sa lahat ng tao. Na? Kasi ito sir yung sistema ng religion, no? Sabi rito, if you are moral, if you are good enough, okay na yon. Yun ang Christian way. Pero mali, no? Tama ba? Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, Jesus is everything. Siya ang lahat. Di ba? Kung gusto mo ng moralidad, si Kristo yon. Amen po ba? Gusto ba natin ng kabanalan? Si Jesus yon. Yung morality, si Jesus yon, ano? It's not us. It's Jesus. No? Kaya nga sabi rito, maraming tao, yung pagiging mabuting tao nila ay ini-equate nila sa Christian way. Well, mga kapatid, alam natin na mali yun. Kasi diba, ang pagiging mabuti, yun ay epekto. Hindi yun yun ang resulta ng conviction o ng pagiging born again natin. Kaya nga sa Bible may nakalagay ang kabutihan ay sa Diyos. Tama po ba? Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, sa langit ako kasi nagpakabuti ako. Di ba? Hindi yun, alam mo sa doktrina ng Bible, no? Sabi ng Bible, lahat tayo nag-fail. Lahat tayo failure sa morality. Kaya nakakalungkot, no, na maraming religion ngayon, yun ang kanilang focus, no? Na magpakabuti. Hindi nila alam, ito ay resulta, yung pagiging mabuti ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi rito, noong panahon nga ni Jesus, even the Pharisees, they are morals. Di ba mga kapatid? Sila ay disiplinado pa nga. They are highly respected. They are religiously devoted. Pero anong sabi ni Jesus? Anak kayo ng dyablo.
Ano sabi niya sa mga taong mabubuti na to? Ano? Na nagpapakabuti sa sarili? Ako, mabuti ako. No? Mabait ako. Malinis ang puso ko. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay yung sinasabing may kayabangan yon. No? Ang pagiging mabuti, alam natin, yan ay grace. Nakikinig mga kapatid, sabihin natin, biyaya. Isa pa nga, biyaya. Sabi nga po, yan ay kaloob ng Diyos. Hindi yan galing sa sarili natin. Hindi sa tao galing yan. Hanggang kailan ang tao, hanggang kailan kaya hindi niya makita yon? No, mga kapatid, no? Sabi rito, tingnan niyo to. Sabi pa ni ni Hilterbrand, may sinabi siya rito, ang isang atheist tumutulong sa mga homeless. Tama ko ba? Hindi siya naniniwala sa Diyos, but he is moral. Yung mga Buddhists na nagme-meditate, they don't believe in God. Tama ko ba? But they are teaching compassion. Tama ba mga kapatid, di ba? Ito yung mga religion na they don't believe in God. Pero they are teaching what? Compassion. Maging mabuti sa iba. Tama ho ba? So, alam natin na yung pagiging mabuti, mga kapatid, alam natin na ang will ng tao, nahihirapan yan. Di ba? Maging honest tayo. Tama ko ba? Yung kabutihan natin, kung ito'y effective, mga kapatid, gusto kong makinig kayo dito. Kung yung kabutihan natin ay effective talaga, matagal ng paraiso ang mundo. Sige mga kapatid, sagutin niyo ako. Ang mundo ba natin ay paraiso? Kung ang kabutihan ng tao lang ang paiiralin. Di ba? Kasi ang sabi ng mga religion, capable ang taong maging mabuti. Tama ba? Sige, sagutin ko kayo. Argumento lang. Paglabas natin, mamaya, pag nagkagirian sa traffic, ano ang susunod, sir? Pag nagkaroon ng, away. Tama ba? Yung pagiging mabuti natin, maiiba na. Tama ba? Mapapalitan na. Kasi mga kapatid, deep inside sa human nature, alam natin yung ating kabutihan ay, alam natin na, limited lang. Diba? Limitado, no? Kaya, hindi pwedeng umasa tayo sa moralidad natin pagdating sa kaligtasan. Pagdating sa kaligtasan, let us highly exalt Jesus. Siya lang at walang iba. Kaya mga kapatid, no, sabi ng Bible sa atin, ang mga Muslim nga nagpipray 5 times eh. Nakikinig po ba? Sir, 5 times nagpipray ang isang debotong Muslim. Sa langit kaya pupunta yan? 5 times a day pa. Talo ang mga Kristiyanong hindi nagpipray. Di ba, no? Na puro gadget lang. Yung ibang Muslim talagang deboto sila. Di ba, no? Pero tanong, yung ba ang standard ng Diyos para makarating ka pa rin sa langit, di ba? Hindi natin sinasabi na huwag mag-pray. Di ba, mga kapatid, no? Dapat nga, everything, every day ay, nagpipray. Actually, hindi nga dapat 5 times eh. Always. Oh, kaya nila yon? Kailangan nagpipray daw, sir, always. Walang tigil. Eh, lagi kang luluhod. Pag isa kang debotong Muslim, luluhod ka palagi. Kasi kailan makatumigil sa panalangin. Di ba mga kapatid, no? So, sa Bible po, hindi 5 times ang turo para mag-pray. Kailangan tayong mag-pray palagi. Gagawa ba natin yon? Sige po. Nagagawa ba natin yon? Kapatid, no? Hindi, di ba? So, sabi sa atin, it takes grace. Tama ho ba? To do that. Sabi rito, morality doesn't save, only Jesus saves. Kaya nga sabi sa atin, siya ang dahilan. Siya ang umaalalay sa lahat ng bagay. Tingnan niyo yung word, mga kapatid. No? Gusto ko lang tingnan niyo ito. No? Ano sabi? Upholding all things. Ibig sabihin po, kailangan tulungan niya tayo. Tama ba? Kailan tayo humingi ng tulong? At kailangan mga kapatid, sabi din ng Bible sa atin, dahil may nag-uphold na, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi ko kaya, Lord. Di ba, no? Kaya mo. Kaya natin yan, no? Sa tulong niya at sa kanyang guide. Gusto ko po, mga kapatid, no, sa pananalangin natin ngayon, nakasentro kay Jesus, may tanong ako, sinong propeta ang sikat sa Israel? Yung isa sa mga propetang dinadakila ng Israel, si Moises. Si Moises ba kilala niya si Jesus? Sige po. Kilala.
Okay, sino may sabing oo? Okay, alam niyo ho ba na si Moises, kilala niya, hindi yung Jesus na pangalan, no? Pero nakita ni Moises ang totoong anyo ng Panginoon. Amen po ba? Kilala ni Moises ang Panginoong Jesucristo, pero yung kanyang pangalan kasi na Jesus, hindi pa niya kilala nun. Tama ba? Pero yung isang anyo ng Panginoon, no, yung kanyang theophany, kilala ni Moises. Kaya mga kapatid, noon pa lang, existing na, sino po? Existing na ang Panginoon. Basahin natin ang Hebrews. Okay, tingnan niyo to. Hebrews chapter 11. Okay, tama po ba? Okay, ito. Hebrews 11. Ito mga kapatid, no, basahin natin yung Hebrews 11 verse 25. Okay. Tingnan nyo kung paano nakita, wala pa yung burning bush. Alam ni Moises na mayroong Panginoon, no? May Diyos na totoo at nag-aanyo itong Diyos na ito sa pamamagitan ng Messiah. 'Di ba? Yung kanilang king, 'di ba? The King of Israel. Sabi rito, 25, pinili niya ang siya'y tampalasanin. Sino to? Sino tong tao na to na kahit siya ay lumaki sa korte ng Egypt, mayaman siya, prince. Pero nagpakaalipin siya. Sino po? No? Kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So si Moises, unti-unti na palang nakakakilala, no, sa Panginoon dito, di ba? Dahil nalaman niya, hindi pala siya Egyptian. Tama ba? Isa siyang Hebrew. And then, anong sabi ng 26? Tingnan niyo po. Basahin niyo. Sino raw? Sino yung matindi yung dinaan ng reproach? Sino po yan, mga kapatid, no? Inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Paano nalaman ni Moses yan? Di ba, no? Mga kapatid, no? Paano nalaman ni Moises na may darating na Kristo at bakit niya nakilala agad ang Panginoon? Ibig sabihin noon pa lang ay kilala na ni Moises sino? Kilala niya na. Di ba? Sabi rito, inari niyang malaking kayamanan ang kadustaan ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay yung gantimpalang kabayaran, yung reward, no, na pwedeng ibigay sa kanya. Kaya noon pa lang mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, nandiyan na siya, tama ba? Nagpaparamdam na siya sa mga propeta. Siya talaga ang sentro ng lahat. Amen ba? Si Moises kilala niya Nakita niya, no? Sabi niya, inari niya ng malaking kayamanan. Inari niya na kayamanan ang Panginoong Jesucristo. Ni Moises. Pero alam niyo po, no? Pag inari natin ang Panginoon, alam natin na ang gagawin ng Panginoon, tayo ay kanyang imomold. Tama ho ba? Para maging tulad tayo niya. Mga kapatid, yan ang Christian way. Amen po ba? Ang ating Panginoon, kapag siya ang ating in-exalt, imomold niya tayo. Imomold niya. Hindi niya tayo ipapamper, hindi niya tayo i-spoil. Tama ho ba? Walang Kristiyano na ini-spoil ng Diyos. Nakikinig po ba? Ang tao lang ang mga spoiler. Ang Diyos hindi. Anong ginagawa ng Diyos sa mga anak niya? Minomold niya tayo. Alam niyo si Moises, may tanong ako. May sinabi si Oswald Chambers na si Moises, alam niya ba na siya ang redeemer din ng Israel? Sa palagay niyo po, alam kayo ni Moises na siya rin ang magliligtas sa Israel? Sa palagay niyo? Alam ba ni Moises? Alam niya. No? Kasi mga kapatid, sa pagre-research kay Moises, pinatay niya yung isang Egyptian. Tama ho ba? Pinatay niya. Ba't niya pinatay sa palagay niyo po? Ba't pinatay ni Moises ang isang Egyptian? Di ba? Kasi sinasaktan, tama ho ba? So kung titingnan niyo po, sa kwento, alam ni Moises na siya talaga ang inatasan ng Diyos para magligtas sa kanyang bayan. Pinatay niya, no? Parang nakita niya inaapi yung kanyang kababayan, no? Pinatay niya nung siya ay prinsipe pa ng Egypt. Pero alam niyo, no? Kung papansinin niyo, hindi nagtagumpay si Moises. Alam niya yon na siya ang itinalaga. Pero, yung panahon na gagawin niya sa sarili niyang pamamaraan, ang pagiging savior, hindi nangyari. Tama ba mga kapatid, no? Hindi po nangyari yon.
Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Wala na siyang... Pinaalis siya sa Egypt. And then, dumating pa yung another 40 years. Tama ba? 40 years siya na prinsipe, pero nagirin siyang 40 years na wanderer. Tama ba? Siya ay tao na walang kaharian, sir. Naging parang palaboy sa disyerto. Tama ba? Naging siyang isang pastol na lang. Kung titingnan niyo po, mga kapatid, yung kwento ni Moises. Alam niyo po, yung kwento ni Moises na ito'y kwento din natin. Tama ba mga kapatid, no? Tinawag niya tayo dahil nakilala natin si Jesus. Para si Moises. Nakita ni Moises na Jesus is everything, si Kristo. Pero, yung pagsunod natin sa Panginoon, dinadaan niya tayo saan, mga kapatid? Nakikinig? Molding process. Nakita niyo po, di ba? Minomold niya tayo. Hindi ka makakasunod sa Panginoon sa pamamaraan mo. Nakikinig po ba, mga kapatid, no? Kailangan muna, ang Panginoon, hayaan mong siya mag-guide sa'yo. Huwag pamamaraan mo. Magpipil ka lang. Nakikinig po ba, mga kapatid, no? So, kailangan dumaan ka sa kanyang pagmomold. Para yung glory ni Kristo makita sa atin. Kaya nga po, kung titingnan nyo, no, si Moises, mga kapatid, dinaan siya ng Panginoon sa proseso. So, at ang sabi ng Bible, kailangan niya pang tumanda. Tama po ba? Inabot na siya ng anong edad nang tawagin na siya ng Diyos? Mga kapatid, anong edad ni Moises? Nang ma-encounter niya uli ang Diyos sa burning bush. Anong edad niya? 80. 40 plus 40. 80. Doon niya nakita uli ang Diyos. No? At dito, inulit ng Diyos yung utos sa kanya. Bumalik ka na sa Egypt. Magtataka ka no, bakit ang Diyos, nung nandun na siya sa prince na siya, pwede naman dun eh. Pero, di ba, ayaw ng Diyos ng pamamaraan ng tao? Napansin niyo mga kapatid, di ba? Nakikinig po ba? Bakit po? Bakit ayaw ng Diyos nun? Kasi mga kapatid, hindi pwedeng ang tao ang mag-glorify. Nakikinig po ba? Hindi tayo. Di ba, no? Kailangan ang mag-glorify lang. Saan po? Sa buhay natin. Sino lang? Diyos. Ang Diyos lang. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya, mga kapatid, no? Yung pamamaraan natin, bitawan na natin yan. no. Hayaan natin si God ang mag-lead sa atin. Kasi po, pag yan ang nangyari, anong sabi ng Colossus? Ma-appreciate natin ang glory niya. Balikan na natin yung Colossus ulit bago tayo mag-pray. Tingnan nyo po ulit bago tayo mag-pray. Tingnan nyo to. Colossus chapter 1. Anong sabi mga kapatid nung binasa natin? Anong sabi rito? Anong sabi ng chapter 1 verse 16? Anong nakalagay? O, tingnan nyo po Anong sabi? Sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Tama ho ba? Sa Kanya ang lahat ng mga bagay, ang kalangitan, ang lupa, ang nakikita at ang mga hindi nakikita. Maging mga luklukan, maging mga pagsakop, lahat ng mga bagay ay ukol at para sa Kanya. Amen ba? Tingnan nyo po, puntahan nyo yung 27. Mga kapatid, anong mangyayari kapag itong Panginoong Jesucristo na ito ang sentro ng ating buhay? What will happen? Tingnan nyo po kung paano. Ang sabi rito sa 27, tingnan nyo magkakarugtong lang yan eh. Minagaling ng Diyos na ipakilala ang kaluwalhatian ng kayamanan ng hiwagang ito sa gitna natin. Tama ho ba? Sino tong Kristo na to? Na kanino siya? Nasa inyo. Nasa inyo. So, mga kapatid, no? Sabi ng Bible dito, sa kada pag-glorify natin kay Kristo, nagre-reflect na siya sa atin. Nakita niyo mga kapatid, no? Nakita niyo po ba? At siya po ay unti-unti na nagsisink in sa atin. Tama ba? Yung kanyang karakter, yung kanyang kapangyarihan. Nakita niyo, no? Sabi rito, ang pag-asa natin sa kaluwalhatian, yung sentro ng lahat ng bagay. Kristo. Mga kapatid, anong sabi ng 28 bago tayo mag-pray? Na siya naming, anong sabi? Anong sabi dyan? Siya namin nihayag na pinaalalahanan Ang bawat tao, tama. At tinuturuan na, ano po? Bawat tao. Na ano? Maiharap na? namin sakda kay Kristo ang bawat tao. Ano raw ang goal ng pangangaral, ng preaching? Sakda. Maging perfect kay Kristo ang bawat tao. So mga kapatid, si Moses ba, hinintay ng Diyos na maging ganap siya? Opo. Full surrender.
Mga kapatid, sa araw na to, mag-pray tayo. Nawa, sa panahon na ito ng huling araw, si Kristo po ang maging treasure natin. Amen ba mga kapatid, no? Dahil nasa Kanya ang lahat, siya ang maging kayamanan natin. Siya ang maging lahat sa atin. Christ alone. Mag-pray tayo. Ama, nawa, sundin namin ang sinabi nyo. Sinabi nyo po sa isang verse, nandito ang aking anak na aking kinalulugdan. Sundin ninyo siya. Ama, nawa, sa panahon na ito, maging ganap kami sa inyong harapan. Maging ganap kami sa pagsunod sa kalooban nyo. Maging ganap kami kay Kristo Jesus. Sabi nyo po sa pamamagitan ni Pablo, maging sakdal kami kay Kristo. Maging ganap kami sa Kanya. Ama, eto ang panahon. Walang ibang panahon para maging ganap kami. Turuan nyo kaming maging ganap. Turuan nyo kaming maging masunuring mga anak. Tulad ni Moises, Ama, na sinundan niya ang Panginoong Hesukristo. Kahit dumating yung molding process, sinundan niya pa rin kayo. Dahil nakikita niya ang gantimpalang naghihintay. Ama, ganun din ba kami sa puso namin? Are we pursuing your will? Yung kalooban nyo. Ama, nawa, sa panahon ng pagpupurso namin, handa kaming mag-submit sa molding process. Turuan nyo kami na pasakop sa kalooban nyo. Hindi sa aming desisyon. Hindi sa mga bagay na ginusto namin. Hindi sa mga bagay na dahil trip namin. Hindi sa mga bagay dahil ito ang aming desisyon. Sa totoo lang, Ama, kung kami ay susunod sa inyo, hindi kami pwedeng mag-decide sa sarili namin. Turuan nyo kami to surrender our lives to you. Full surrender. Ganap na pagsunod. Ama, dito, kayo magpapahayag. Kung kami ay susunod sa kalooban nyo, sa inyong desire, sa inyong leading, tunay, Ama, na dito, ang glory nyo ay makikita. Makikita ng lahat ang kaluwalhatian ng inyong anak. Ama, sa tanghaling ito, samahan nyo kaming lahat. Gabayan nyo ang mga kapatid. Nawa, Ama, huwag naming gawing parausan lang ng aming emosyon ang Christian living. Hindi po kami tinawag, hindi nyo kami tinawag, Father, para magkaroon lang ng Christianity tuwing linggo ng umaga or tuwing may occasion. Tinawag nyo kami para i-mold nyo kami every day, every night sa pamumuhay Kristiyano. Nawa, Ama, tularan namin ang inyong mga lingkod na dinaan nyo sa process para makita ang glory ni Kristo sa buhay namin. Nawa, Ama, ito ang panahon na makita namin na hindi ang tao ang itinataas. Only the Lord Yeshua HaMashiach. Jesus Christ alone. Maghari nawa ang Holy Spirit sa puso ng mga anak nyo. Ang pangalan ni Jesus sa puso ng inyong mga tinawag dito sa sambayanan nyo. Ama, gamitin nyo kami. Daluyan ng inyong glory. Daluyan ng inyong grace. Gamitin nyo ang mga anak nyong nandito ngayon. Amang makalangit, salamat po sa inyong kagandahang loob, kabutihan sa amin, na nakasentro dapat kami sa panahong ito na nalalapit na ang pagtatayo ng inyong kingdom sa mundo. Ang kingdom ni Jesus Christ. I-bless nyo po ang tanghaling ito in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob ay let us sing, mga kapatid, awitin natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah.
Thy kingdom come, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Panalangin ng pasasalamat. Ama, maraming salamat po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa lahat-lahat na ibinigay niyo po sa amin. Ang iyong banal na salita upang makilala lubusan ang iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Ama, maraming salamat sa lahat na naway naliwanagan ang lahat na nakikinig na ito na siya lamang ang pinakasentro ng lahat. Ginawa ang lahat ng bagay ng dahil sa Kanya. Kaya Ama, naway hindi na maliligaw ang mga tao sapagkat siya lamang ang dapat namin pasalamatan at sambahin at aming paninindigan ang lahat ng Kanyang mga pangako. Ama, salamat din po sa mga handog, mga bigay ng aming mga kapatiran. I-bless niyo po ang lahat ng ito, Ama. Paramihin niyo po ito ng siksik, liklik at umaapaw na ito'y magamit lamang na naayon sa iyong kalooban, Ama, sa pangangailangan ng iglesia na ito. Lalong-lalo na po ang pagpaparami ng mga kaluluwang tatawagin ito, Ama. Kaya Ama, sa tanghaling ito, i-bless niyo po ang lahat, lalong-lalo na po sa mga kaluluwa na nagbigay nito, nag-alay na ito, Ama. I-bless niyo po ang kanilang mga kabuhayan. Yes, Lord Jesus. Sa lahat ng ito, isinasa namin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Tinatalaga namin, dakilang Ama, ang linggong ito, ang huling linggo ng October, nawa po yung banta ng Big One ay lagi namin ipag-pray na may darating ng malakas na lindol sa bansang ito. Ama, ang tanging proteksyon namin ay kayo. Ang hari namin na darating sa mundo. Nawa, Ama, ang pagiging handa namin ay hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Handa kami na maging tulad ni Jesus, maging tulad ng Messiah, maging ganap kami. Dahil, Ama, babaguhin nyo na ang lahat ng bagay. Ngayon, sa Diyos na sa atin ay tumawag, tayo ay Kanyang bigyan ng halaga sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Kanyang anak. Tinubos tayo at minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay masama pa, namatay ang Panginoong Hesus sa kapanahunan dahil sa mga masama. Tinawag nyo kami, Ama, ng mga sinners, pero tinawag nyo rin kaming mga binanal, mga saints, mga banal na mga tao, dahil sa biyaya din. Kaya, Ama, nawa, palaguin nyo kami sa biyaya. Sa ating Diyos na nagmamahal ng lubos sa atin. Itaas natin ang Kanyang pangalan, paglingkuran natin siya ng lubos, paglingkuran natin ang Diyos habang tayo ay nandito sa mundo. At lalo natin siyang paglingkuran, pagbalik natin sa Kanya. Sa ating Diyos na tunay, buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos
ng Israel, ng mga bansa, Diyos na darating, itaas natin ang kanyang pangalan ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen, at Amen. Hallelujah. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Praise God, mga kapatid. Purihin ang Praise you, Diyos. Lord. Hallelujah. Binabati din po natin lahat na naka-online. God bless po sa inyo. At happy birthday uli kay Caris. God bless. Oo, sarap ang tulog mo. Ganyan din ako nun eh.